Sa balita sa ibaing dagat, kumpirmado na 4 na Pilipinong guro ang kasalukuyang nawawala at pinaghahanap kasunod ng magnitude 7.7 na lindol na yumanig sa Myanmar noong Biyernes. Kasado na rin ang ipadadalang humanitarian aid ng Pilipinas bilang pagsaklolo sa naturang bansa. Tinutukan yan ni Wina Hesoro. Kinumpirman ng Department of Foreign Affairs na 4 na Pilipinong guro ang napaulat na nawawala matapos tumama ang malakas na lindol sa Myanmar. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na patuloy na pinaghahanap ang mga Pilipinong nawawala. Pag nawawala, no, hindi pa na-locate or mukhang sana hindi po, no, mukhang makasama sila sa isang gusali na isang condominium na pumaksak, no? O dahil sa tutol. Ayon pa kay De Vega, wala ring napaulat na nawawala sa Thailand matapos maramdaman din ang pagyanig. Wala pong missing at parang wala silang, hindi ko masabi kung may casualties. Samantala, target na makapagpadala bukas ng 110 na individual ang Pilipinas sa Myanmar bilang humanitarian aid matapos ang malakas na lindol na naramdaman. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na kasama sa mga ipapadala ay ang military, MMDA at private sector. Sa utos na rin po ni Pangulong Bongbong Marcos ay kagad po tayong magpapadala sa kanila. Ang target po natin bukas, magpapadala po tayo ng Philippine contingent para makatulong po. Habang muli namang kinalampag ni Nepomuceno ang publiko na maging handa sa posibleng pagtama ng the big one sa bansa. Ayon umano sa pag-aaral, posibleng umabot sa 30,000 hanggang 50,000 ang maaaring masawi kung tatama rin ang malakas na lindol. Yun po sa pag-aaral na yun, 30 to 50,000 maaari kagad mamatay. Tapos 160,000 ay lubang masusugatan. Kandidato din po yung masawi. Isa umano sa mga pangunahing problema ng OCD ay ang kawalan ng datos sa structural integrity ng mga gusali sa bansa. Pagdating umano sa paghahanda, kailangan ng first step ay ang engineering solution na dapat mailatag ng todo. Dapat din aniya na iwasto at iwasang mag-shortcut sa pagkuha ng building at construction permit. Nararapat umano na siguraduhin na tama ang plano, tamang execution ng plano dahil kapag iyan ay shinortcut, tayo rin ang mapapahamak. Pagdating po sa paghahanda, kailangan yung first step talaga, yung engineering solutions, mailatag pa ng todo-todo. Kailangan lang maintindihan po ng ating mga kababayan. Huwag po nating asahan lang ang national government. Siguraduhin po nating tama ang plano, tama po yung execution ng plano, dahil pag yan po isinortcut, yung pong gumawa ng paraan, mayroon pa tayong mga kababayan, pag nakaka-shortcut sa City Hall, natutuwa pa. Ang mapapahamak po ay mga tayo mismo, yung mga mahal natin sa buhay, ang mapapahamak pag hindi tama ang disenyo at ang implementasyon po ng mga istruktura po natin. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.